Sa Biblia, madalas nating maririnig ang mga salitang kaluluwa at espiritu. Pagamat madalas silang ginagamit ng magkasama, mayroong mahalagang pagkakaiba sa dalawang konseptong ito. Ang kaluluwa ay tumutukoy sa ating buhay na prinsipyo, ang bahagi sa atin na nagbibigay ng kamalayan, damdamin at kalooban. Ito ang bahagi natin na nag-iisip, nararamdaman at nagdedesisyon. Samantala, ang espiritu ay ang bahagi sa atin na nag-uugnay sa atin sa Diyos. Ang ating kakayahan na magkaroon ng relasyon sa Kanya at upang maunawaan ang Kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga bersikulo mula sa Biblia, mas malinaw nating maunawaan ang pagkakaiba ng kaluluwa at espiritu. Ang kaluluwa ay ang ating paloob na mundo, habang ang espiritu ay ang ating connection sa Diyos. Ang kaluluwa ay ang bahagi sa atin na namamatay, habang ang espiritu ay ang bahagi sa atin na maaring mabuhay magpakailanman. Kapag nagsasabi tayo na ang kaluluwa ay nalulungkot, tumutuhoy tayo sa ating emosyonal na estado. Kapag nagsasabi tayo na ang espiritu ay nagdanais ng Diyos, tumutuwa tayo sa ating pagnanais sa magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Diyos. Mahalagang tandaan na ang mga konsepto ng kaluluwa at espiritu ay komplikado at may iba't ibang interpretasyon sa iba't ibang tradisyon sa loob ng Kristyanismo. Ang paggunawa sa mga konseptong ito ay maaaring makatulong sa atin na mas maunawaan ang ating sariling kalikasan at ang ating relasyon sa Diyos. Narito ang ilang mga bersikulo na napapakita ng dalawang konseptong ito. Sa Genesis 2, versikulo 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabo ng lupa at hinihingahan niya ng hininga ng buhay ang kanyang mga butas na ilong at naging isang kaluluwa ang tao. Ang bersikulo na ito ay napapakita na ang kaluluwa ay ang buhay na prinsipyo na nagbibigay sa tao ng buhay. Sa Mateo 10, versikulo 28, huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit hindi makapapatay ng kaluluwa. Kundi matakot kayo sa makapapatay ng kaluluwa at katawan. Dito binibigyang diin na ang kaluluwa ay may kakayahan mabuhay magpakailanman, kahit na ang katawan ay mamamatay. Sa unang Tesalonica, versikulo 5:23, at ang Diyos ng kapayapaan ay gawin banal kayo ng lubusan at sana'y maingatan na inyong espiritu, kaluluwa at katawan ng walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ang bersikulo na ito ay napapakita ng kaluluwa ay isang mahalagang bahagi ng tao, kasama espiritu na at katawan. Sa 1, versikulo 4:24, ang Diyos ay espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Ang bersikulo na ito ay nagpapakita na ang Diyos ay espiritual at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Kanya sa espiritu. Makikita sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 16. Ang espiritu mismo ay nagpatutuos kasama ng ating espiritu at tayo ay mga anak ng Diyos. Dito pinapakita na ang espiritu na tao ay may kakayahang makapag-ugnayan sa espiritu ng Diyos. Sa unang Korinto, Kapitulo 2, versikulo 11, sapagkat sino sa mga tao ang nakakaalam ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao na nasaan niya.
Gayon din wala nakakaalam na mga bagay ng Diyos kundi ang Espiritu ng Diyos. Ang bersikulo na ito ay napapakita na ang Espiritu ng tao ay may kakayahang maunawaan ang bagay ng Diyos. Ang mga bersikulo na ito ay napapakita na ang kaluluwa at Espiritu ay magkaiba, ngunit magkakaugnay na mga bahagi ng tao. Ang pag-unawa sa mga konseptong ito ay maaaring makatulong sa atin na mas maunawaan ang ating sariling kalikasan at ang ating relasyon sa Diyos.